Ito na yung binili nating malunggay. Nilutuin na natin. Ganito ko maglinis ng malunggay. Gusto ko pantay-pantay yung size. Ayan, i-measure ko muna. Binili natin ito sa sa mga nagbebenta. Isang tali, 13 pieces, 10 shekel. Pag i-convert, 10 times, ano na lang, 15, mga ganon. Yun yung presyo niya sa peso. Isang tali, mahigit na na. Sundaan. Ure! Ure! What are your plans for today? Do you have any plans? Do you have something to do? Or just sleep? What are your plans? Grabe yung may tanim na malunggay dito Grabe ang kita Lalo na kung maganda pa naman ang lupa dito. Kaya maraming mamunga yung mga malunggay. Sa isang harvest niya, makakailan siya. Makakailang tali. Kahit yung mga may kamote. Nakita din yung talbos ng kamote. Wala kasi kaming pagtaniman. Meron lang akong pagtaniman. Nagtatanim din ako ng mga ganito. Karamihan na sa hindi madami na palang mga gulay sa Pilipinas na nandito na sa Israel. Kasi sa tuwing may mga umuwi, may mga nagdadala ng mga luto. Meron pa nga ako dyan luto ng petchay. Hindi ko naman naitanim-tanim at walang pagtataniman. Tapos lumipat pa kami ng bahay. Wala na talaga. Gusto ko ganyan. Pantay-pantay yung size. Pagkakaputol para masarap magandang tignan, sarap kumain.
Oo pa. Babarena na naman. Gagawa na naman sila ng building. Yung pagpapatayo nila ng building dito, mabilis lang. Pero, yung mga paggawa pala sa loob-loob, medyo nagtatagal din. Kasi ilang buwan na kami dito, di ba? Hindi pa halos tapos lahat. Tapos pag, may mga resident ng mga building na kahit hindi pa tapos yung bahay, ay lumilipat na sila. Tulad namin, hindi pa tapos pero lumipat na kami. Kasi yung paggawa, kailangan binabantayan sila. Yung mga worker, babantayan sila pag gumagawa. Kaya sabi ni Lola, kaysa laging magpabalik-balik, dito na lang kami. Kaya pag may mga gumagawa yun, dito na kami, kabantay. Matagal din. April, May, June, July. Magtatatlong buwan na kami dito eh. Hindi pa tapos. Marami pa silang ginagawa. Yung iba na naglilinis nito, ginaganon lang Okay lang din naman yun. Pero ako mas gusto ko yung ganito. Ang pait din kasi ito eh. Itong balat. Bibisa ko na lang ito. Itanin ko nga pala yung manok. Ilagay ito. Marami pa tayong lilinisan. Wala si Lola, may lakad si Lola. Ngayon ay Sunday. Ang oras ay 10:30 na ng umaga. Sabado ang simba namin dito. May mga Friday din. Sabat. Sinasabi ko para hindi ko makalimutan. Pag ako'y naka-din-ulyanin, pag tanda ko, hindi ko alam. Tatanda pa ako. Papanoorin ako kung kaya ko pang manood. May ipapanood sa akin. Ipapanood sa akin mga videos na ito.
Parang nakakatakot yung ganong sakit nakakalimot. Yun naman sana. Yun naman sana, Lord. May mga kakilala kasi ako na bigla-biglang nagkaroon ng ganong sakit. Hindi na sila makaalala. Wala na silang alam gawin. Nakakalungkot. Yung mga bata pa. 60 plus, ganun. May 50 pa nga. Nakaawa din sila kasi sakit naman yun. Hindi naman nila ginusto yun. Makalimot. Kasi siyang uri ng sakit na pwedeng tumama sa kahit sino. Dementia. Limot-limot. Tapos pag wala na talagang naaalala, pag naging worse na, Alzheimer na. Napagkaawa yung mga ganun. Tapos iba-iba rin yung klase ng Alzheimer. Meron yung hindi talaga nakakaalala. Meron yung ang naaalala ay yung mga nakaraan. Puro nakaraan ang alam. Pag ako yung naging ganon, wag naman sana. Pero sana wag naman talaga. Yun na yung pinaka-worst na klase ng sakit kasi nakakalimot na yung wala nang maalala. Sana tumanda tayo na maayos lang. Mas gusto ko itong bunga kaysa dun sa dahon. Meron yung malunggay na parang isang dipa yung bunga. Nakita na akong ganun. Yung malunggay sa bahay. Pero wala na yata ngayon. Ganito ang buhay sa abroad. Buti na lang at na-invento ang cellphone. Minsan mahirap din yung laging tumatawag sa Pilipinas kasi minsan
insulto din yung ano, sasabihin nila, bakit? Buti sila, marami silang mga kausap dito. Ano lang ang kausap, sarili. Diba? Tapos magtatawag ka pa, tatanungin, bakit ka tumawag? Ay, nagkabuhay. May naninigarilyo. Ang tapang ng sigarilyo niya. Ano siguro yung mga worker. Worker ng building. Gusto mo lang may kausap sana, no? Tapos tatanungin ko, bakit ka tumawag? Yung iba na mga OFW, hindi ko sila kinakausap. Hindi nila minsan nalalaman na kasiyahan yung ano, kasiyahang makausap sila. Mga anak minsan mas inuuna pa yung cellphone kaysa makipag-usap sa magulang. Tapos yung iba makikipag-usap lang pag may kailangan. Marami pa tayong lilinisan. Nagla-live sana ako pero nawawala kasi yung live Ipapa-download din. Kaya diretso na lang sa YouTube. Sa YouTube hindi nawawala ang mga video. Facebook nawawala. Meron akong kakilala dati na ano, bago niya linisan yung mga gulay, nililinisan na niya lahat yung una pa lang, para pag nalinis na daw niya, hindi na niya huhugasan pa, kasi para daw hindi mahugasan yung mga vitamins ng gulay, mga nutrients ng gulay ba. Yung iba naman hinuhugasan pa pagkatapos linisin, katulad nito. Diba natanggal ko na itong outer, tapos ito na siya, kung hugasan ko pa ba siya or hindi na. Hugasan ko na lang din siguro. Hindi naman siguro matatanggal lahat ng nutrients. Gusto ko yung malinis na malinis para hindi siya mapait. Dali lang naman siyang linisan. Kailangan lang ng pasensya. Mabutan pa ako ni Lola dito. Ure, do you want to eat? Yes? Okay, I'm coming. You are waiting? I'm waiting for you to call me. Good? Kakain daw si Lolo. Yan, mamaya muli.